Konteksto ng reforma. Mga nilalaman. Lokal na pangyayari. Monopolya ng tabako, kilusang agraryo, pag-aalsa sa estadong kolonyal, at ang huli ay ang okupasyon ng Maynila. Pandaigdigang pangyayari. Paglipas ng merkantilismo at ang kaisipang La Ilustrasyon. Ang konteksto ng reforma sa Pilipinas noong panahon ng kolonyal na pamamahala ng Espanya ay napakahalaga sa paghubog ng kasaysayan at kaisipan ng mga Pilipino. Ang monopolya ng tabako. Ang monopolya ng tabako sa Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng kolonyal na panahon. Ito ay tinatag noong 1 ng Marso 1982 sa ilalim ng pamahalaan ni Gobernador General Jose Basco. Ang monopolyo ng tabako ay itinatag upang kontrolin ang produksyon at kalakalan ng tabako sa Pilipinas. Ang mga lalawigan tulad ng Ilocos, Cagayan, Isabela at Nueva Ecija ay itinaguyod bilang pangunahing taniman ng tabako. Ang pamahalaan ay nagkontrol sa lahat ng aspeto ng produksyon ng tabako mula sa pagtatanim, pag-aani hanggang sa pagbebenta. Ang mga magsasaka ay kinakailangang magtanim ng tabako at ibigay ito sa pamahalaan sa presyong itinakda. Bagamat nagbigay ng trabaho sa maraming Pilipino, ang monopolyo ay nagdulot ng maraming paghihirap at pag-abuso. Ang mga magsasaka ay kinakailangang sumunod sa mga mahigpit na regulasyon na nagdudulot ng malaking pagkawala ng kanilang kalayaan. Ang monopolyo ng tabako ay itinigil noong 1881 dahil sa malawakang pagtutol at korupsyon sa mga opisyal ng pamahalaan. Ang pagtatapos ng monopolya ay nagbigay ng pagkakataon sa mga magsasaka na maghanap ng iba pang paraan ng kabuhayan at magkaroon ng mas malawak na kontrol sa kanilang mga lupain. Kilusang agraryo. Ang kilusang agraryo ay tumutukoy sa mga kilusan at pag-aalsa ng mga magsasaka laban sa mga hindi makatarungang patakaran sa pagmamay-ari ng lupa. Ang mga kilusang ito ay may malaking papel sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa panahon ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya at sa ilalim ng pamahalaang Amerikano. Ang kilusang agraryo noong taong 1745 ay bunga ng pangaagaw at pangangamkam ng mga lupa ng mga praile o paring misyonero. Sila ay ang mga Jesuita, Dominico, Agustino at Recoletos sa mga katutubong Pilipino. Maraming magsasaka ang nagreklamo tungkol sa hindi makatarungang pag-aari ng lupa at ang sapilitang pagbabayad ng buwis sa mga praile. Libo-libong mga magsasaka ang nagtipon upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa lupa. Ang pag-aalsa ay nagsimula sa Silang Cavite noong Abril 1745 na kumalat sa mga kalapit na nayon ng Taguig, Parañaque, Hagonoy, Bacoor, San Mateo at Bulacan. Ang kilusang ito ay pinamunuan ni Jose de la Vega, Francisco Santos de Medina, Ignacio Marcelo, Julio Lopez de Montaya, Andres Pulido, at Francisco Gonzales. Nang dahil sa pag-aalsa ng mga magsasaka ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa pamahalaan ng Espanya at ito ang nagbigay daan sa mga magsasaka na magtaguyod ng kanilang mga karapatan at kalayaan. Pag-aalsa sa estadong kolonyal. Sa pagpapatupad ng kolonyalismong Espanyol, ang mga gobernador general at mga paring na malakad sa pamahalaan at simbahan ay naging malupit at mahigpit sa kanilang pamumuno sa mga Pilipino. Ang hindi makatarungang pamumuno na ito ng mga Espanyol ay humantong sa hindi tahasang pagtutol ng mga Pilipino. Ilan sa kanilang mga tinutulan ay ang pagkakaroon ng mataas na buwis, sapilitang paggawa o ang tinatawag nating polo y servisyo, diskriminasyon sa lipunan, at malupit na pamamalakad ng mga praile at pinunong Espanyol. Ang mga pag-aaklas na ito ay nilahukan ng mga katutubong buhat sa iba't ibang sektor ng lipunan at mga liblib na lugar sa Pilipinas at maging mga banyagang Katoliko na nakaranas ng kalupitan ng mga Espanyol.
Paglipas ng merkantilismo. Mula ika-16 hanggang ika-18 siglo, naging batayan ng kaunlaran at kapangyarihan ng mga bansa sa Europa ang prinsipyong merkantilismo. Ayon sa merkantilismo, ang tunay na sukatan ng kayamanan ng isang bansa ay ang dami ng mga mahahalagang metal lalo na ng ginto at pilak na pagmamay-ari nito. Ito ang nagtulak sa mga kanluraning bansa na magpalawak at mag-unahan sa paghahanap ng bagong teritoryo sa labas ng Europa na maaaring magbigay sa kanila ng dagdag na yaman. Higit ding naging mahalaga ang ginto at pilak bilang pambayad sa barter trade. Ito ay ang transaksyon sa pagpapalitan at pagtutumbasan ng produkto. Sa loob ng 2 taon, ang merkantilismo ang nagdikta sa mga ekspedisyon ng European sa daigdig. Sa pagtungtong ng ika-19 na siglo, unti-unting humina hanggang sa tuluyang nagwakas ang merkantilismo. Ang kaisipang La Ilustrasyon o ang Age of Enlightenment. Mahalagang panahon ng paghahanap ng katotohanan at pag-angat ng antas ng pag-iisip at pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng pamahalaan, infrastruktura at mga institusyon ng lipunan. Malaki ang naging epekto ng La Ilustrasyon sa naging kolonyal na patakaran ng mga Espanyol sa Pilipinas. Maaari din itong ituring bilang isang kilusang intelektual na umunlad sa Europa noong ika-18 siglo, bunga ng pagtatangkang kumawala sa Middle Ages o ang panahon ng pamamayani ng pamahiin, bulag na pananampalataya at ang kawalan ng rason. Hinubog ng La Ilustrasyon ang Europe sa modernong kaisipan o mga aspekto ng pamahalaan, demokrasya, edukasyon, ekonomiya, sining at panitikan. Karamihan sa mga kaisipang ito ay nagagamit at napapakinabangan pa rin ng daigdig hanggang sa kasalukuyan. Ang mga ambag ng La Ilustrasyon ay nagkaroon ng epekto sa unti-unting paghina ng imperyo at ang kaakibat na pagbabago sa larangang pangkaisipan, lalo na hinggil sa politika at ekonomiya.